aming Panginoong Jesus, narito po kami, mga hamak at mga kapwa-tao, lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sa buhay at lakas na ipinahiram po sa amin. Alam po namin na kung kayaman po kami may buhay at may lakas, ito po ay kaloob mo sa amin. Sana po tulungan mo po kami na sa amin pong mga paggawa, maging sa aming mga paghahanap buhay, at sa aming pagtulong sa aming mga kapwa-tao, ay samahan mo kaming palagi na makaganap po kami ng iyong kalooban. Bigyan mo pa po sana kami ng pagkakataon, ng buhay at ng lakas upang kami makapagpatuloy sa aming mga paggawa. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Meron po bang palakpak dyan? Para ganahan po tayo. Ako po si Gary Sandrino, 100 managers po dito sa MMM. Nakaraan po ay mga 2 months ago, nag-join po ako dito sa MMM at agad nagkaroon kagad ako ng interest na mag-manager. Kasi mas maganda ang magiging benefits o bonus mo kung magma-manager ka. So nag-enroll kagad ako at habang nag-enroll, kumukuha na ng mga referrals, direct referrals. Then nung gumraduate po ako, lalo ko pong hinataw. So, kaya ngayon, medyo kaya agad na naging 100 managers. Ibig sabihin, sa grupo ko, may git 100 na yung nasa ilalim ko sa loob ng 1 buwan halos, may git na ako'y naging manager dito sa MMM. Nakita ko lang po ito through Facebook. So, sa pamamagitan ng Facebook, ang aking upline dito si partner Elmer Labinghisa from Mindanao. Sa umpisa, talagang syempre, andun yung doubt. Pero kung muna sa Facebook naman at nasa website, inaral ko yung mga video at saka yung mga readables doon. Hanggang sa nawala yung doubt ko, ako yung nangulit sa kanya. At napatunayan ko, natotoo talaga yung sinasabi ng system na 30% per month. So, ano po ba yung sinasabing 30% per month? Uumpisahan ko na po kagad itong ating offline seminar natin. Meron na tayong branch dito sa Pilipinas. God willing, uumpisahan na yung Cavite branch. Tapos dito sa Metro Manila, hinahanapan pa natin ng venue kung ano yung magiging office. So, definitely, gusto natin sana yung malapit sa atin, kung pwede, yung sa Ortigas nga maaprubahan, kung sakali, ano. Pero ngayon, 5 months na po ito, through online, sa Pilipinas, gumagana. Ayun po, through online ang marketing po nito. Ngayon, nagpo-focus, meron tayong mga event through offline seminar. So, ang MMM po, MMM is a global community of financial aid and donation exchange. Millions of people from different countries have already registered in our community. We donate money when we can do it, and we get money when we need it. MMM is not a company, and it does not have the accounts where participants have to transfer money. MMM is a social network that connects the one who wants to donate money with the one who wants to get money. Participant transfer money directly to each other. So nakita natin yung MMM po ay hindi siya company, hindi siya business. So hindi po ito networking company na power o bilog-bilog. Sino po rito yung mga networker? kasama ako, no? So hindi ito networking company. Kung inisip natin ito'y networking company, hindi po ito networking company. So ito po ay kundi community. Kumbaga parang Facebook, parang community yung Facebook, 'di ba? So tayo dito sa MMM, community tayo ng mga tao na ang concept niya is financial mutual aid. Tulungan o damayan sa pag-uusap financial.
So, MMM gives a technical basic program which help millions of participants worldwide to find those who need help and those who are ready to provide help for free. So, all transfer funds to another participant are your help given by your own your own goodwill to another one. So, next natin. So, yun po yung ano niya. Ano naman siya eh. Naintindihan naman siguro kahit mabilis lang yung iba. So, ang MMM po is Mavrodi, yun po yung ating founder, surname ng ating founder, as Mondayal tsaka Malibox. MMM is a global community of financial aid and donation exchange. MMM is a social network that connects the one who want to donate money. So, no central account. It will not collect your money. So, yung MMM, hindi siya company na kukolektahin yung pera mo papunta sa office niya, kundi umiikot lang sa atin, sa mga member, yung pera. Tayo-tayo ang nagtutulungan. Tayo-tayong may connection sa isa't isa para tulungan ng isa't isa. Okay, next. So, ito po yung ating founder, si Sergey Mavrodi. Social Financial Community. MMM is sure to be his life work, but not the only one. Sergey Mavrodi, having a degree in mathematics, worked as a programmer and took part in the development of the first operating systems. The company he founded was one of the leading computer equipment distributors in Russia. He was a deputy of the Russian parliament. His literary works were published and they are sold in bookstores. 2 of his screenplays were made into movies. His poems were turned into songs. So kung pag-uusap, people behind, napakaganda ng record ng ating founder. Russian billionaire. So meron siyang pag-aari ng one of the leading computer equipment distributor in Russia. Kung sinabing computer, napakalaking pera po ang pumapasok dyan. Ganun po. Tapos naging deputy rin po siya ng Russian parliament. Tapos gumagawa rin siya ng mga tula na naging kanta later on. So tapos naging yung ibang mga literary works niya were published and they are sold in bookstores. So yung iba doon naging movies. At meron nga pong movie ngayon, meron pong movie ang ating founder kung saan yung buhay niya yung ando doon. Kung paano siya mula dito sa MMM hanggang sa makulong siya, hanggang sa kanyang paglaya. Yun po yung siguro sa susunod, pagka kayo naman po yung magiging manager, isa sa magiging ano nyo yun eh. Pero sa mga participant, pwede nyo rin pong panoorin yung through YouTube. I-request nyo lang sa akin, padadala ko kayo ng link ng pelikula about Sergey Mavrodi, ano yung buhay niya. Ganun po. Okay, next. So, MMM is a community of people providing each other financial help of the principle of gratuitousness, reciprocity, and benevolence. So, ito yung kanina binabanggit natin. Okay? In MMM, you don't have to make contracts or pledge on your property. In MMM, there are no lenders and no debtors. Kaya, sabihin, may utangan ba dyan? Association, community, wala pong utangan dito. Wala pong, at hindi rin dito, kailangang ibenta mo yung pag-aari mo para sa pagtulong mo o sa donation mo. Kung ano lang yun nasa iyo, pwede mong i-donate. Okay? Next. So, information about MMM. MMM is a global and widespread. So, through Bitcoins, salamat sa Bitcoins, napabilis yung system ng MMM. Kasi kung hindi dahil sa Bitcoin, ang pera natin, iba-ibang bansa, iba-iba tayong klase ng pera, so mahirap mag-transfer. Di po ba? Pero kung may Bitcoins, so isang pera lang yan, pag meron kang tutulungan, ipapadala mo sa Bitcoin accounts, from Bitcoin accounts, i-transfer mo na lang sa local bank. Kung ano yung local bank mo. So kahit hindi na problema rito kung ang bansa mo ay Amerikano, dollar ka, euro ka, yen, 'di ba? Dinar.
Hindi na usapan. Dahil sa Bitcoin, lumalabas isang pera lang tayo. Tapos from your country, i-transfer mo na lang doon yung pera mo sa local bank mo. Okay? 138 million members in 107 countries. So, napakabilis. Ano pong community ang 4 na taon nakabuo ng 138 million members sa 107 bansa. So, napakabilis niya. Tapos, 4 years of activity and $14 billion assistance provided. Ibig sabihin, ito yung isa sa pinagmamalaki ng MMM, ang perang naikot o naitulong na sa mga members, $14 billion. Napakalaki nun. Di po ba? Sa 4 na taon, ang umikot na pera at ang mga natulungan, umabot na ng $14 billion. Tapos, the fastest growing community of people in the world, MMM, is 100% legal in the whole world. So, legal na legal po tayo. Ang katunayan, dito po sa Pilipinas, nag-registered na tayo. So, registered na tayo sa Pilipinas. Ang MMM po kasi, hindi na aprubahan dahil may kapangalan na sa pagkakaalam ko. Kaya, ang na-registered sa atin is, ito po yung Mavro Club Inc. Yun po yung na-registered dito sa atin sa Pilipinas. So, soon, siyempre, kung registered natin yan sa Pilipinas, lahat ng mga batas, lahat ng mga regulasyon na hinihingi, kung ano man yan, napatuparin, susunod tayo. So, kung pag-uusap legalities, hindi na natin yung magiging problema kasi nasa on process na po siya ngayon. Okay? So, yung iba, kung merong mga pinanggalingan tayo na gustong, kasi yung iba, di ba? Yung gold, marami nang kumikita ron pero walang office. Sinasabi lang nila, marami silang kumikita. Marami na palang kumikita, ba't wala kayong office? Diba? Hindi sila makapag-put up ng office dito sa Pilipinas. So, sa atin po, malakas po ang loob natin. Maglalagay po tayo ng office at offices. Marami sa bawat city. Next. So, the goals of MMM help all the people in the world spread the money among the people so that they gain financial freedom, creating a new fair financial relationship among people. So, may iba-ibang intensyon ang bawat grupo o community or association. Mga community ng Facebook. Ang community ng Facebook, siyempre more picture, ganyan, di ba? Cooperative, more on yung iba ron, business, at saka utangan, di ba? Mga manpower, association. So, ganun ang mga goals. Sa atin naman, itinayo ni Sir Guimabrondi ang MMM, Financial Mutual Aid. So, magtutulungan tayo sa isa't isa. Yun ang goal natin. Join tayo rito. Kung may Facebook na tayo, pang picture-picture community yon. Ito naman, join naman tayo dito sa MMM para naman po sa Financial Mutual Aid. Gusto niyo po ba yon? Yes! Na pag nangailangan ka, ang hirap po kasi nun, di ba? Na hindi mo alam kung saan ka tatakbo yung puwet mo pag may kailangan kang pera. Di ba? Pero dito, may tatakbuhan ka na kagad. Kumbaga, may kaagapay ka na. Na pagka nangailangan ka, kung meron ka dyang, may mabro ka dyan, na lumalaki every week, every month, so darating yung pagkakataon talaga, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung, yung donation nyo, gaano siya lumalaki. Pag tayo naman ay tutulungan ng community. Okay, next. So, MMM advantages. So, 30% per month for your provide help. So, tayo, ano po tayo? Magpo-provide ng help. So, ang goal muna natin dito, tumulong. Okay? Sinong matulungin? Di ba? Pag matulungin pala dito sa MMM,
ikaw ang mas panalo. Tingnan niyo po yung ano natin, Mavro Club Inc., The Power of Giving. 'Di ba? The Power of Giving. Kasi, yung donation mo, darating ang panahon, lalaki ng lalaki yan yung sa Mavro mo, darating yung pagkakataon, ikaw naman ang kailangan, mas malaki ang balik sa'yo. Naintindihan niyo po? Kumbaga, ikaw to, ito yung community, nag-donate ka, ikaw lang mag-isa, di ba? Kumbaga sa tingting, maliit lang ang puwersa noon. Eh, nangailangan ka, community tutulong sa'yo. Kaya, kung community yung tutulong sa'yo, mas malaki ang balik sa'yo. Tama po ba yun? Mas malaki ang balik. Ganun ang konsepto ng MMM. Okay? So, meron siyang 10% referral bonus for help made by people you invited to MMM, your friends, relatives, acquaintances, etc. So, dito, hindi naman po tayo obligadong mag-recruit. Kasi, doon pa lang sa donation mo, lumalaki na siya. Sa experience ko po, 2.6 ko, in 1 month and 9 days, naging 5.8. Pero may recruit akong tatlo na dalawang 2.4, isang 1,000. Diba? Yung 2.4, may 240 ako ron, dalawang 240, 480 plus 1,000, di 100. So, 580 lang yung aking referral. Plus 2,600. In 1 month, may get lang, naging 5.8. Eh, dumating yung pagkakataon, nangailangan ako ng tulong nung araw na yon. So, nag-get help po ako. Humingi ako ng tulong sa community. Pero hindi ko inubos lahat yung 5.8. Ang hiningi ko lang tulong sa community is 4,600. Kaya kung mo 4,600, may natira pang 1,100. Tama? After 2 weeks, naging 1,500. After next week na naman, naging 4,000. After ng 1 week, naging 6,000. Ngayon, naging 8,000 na siya. Pang 2 months ko. Diba? Kasi, hindi na mapigilan. Biro mo, 1,100 na lang natira. Ilang linggo lang. Magdadalawang buwan pa lang ako ata sa MMM. 1,000 na lang natira. Kumbaga, panalo na ako eh. Kasi, 2,600, winidraw ko na. Kumbaga, nagkumuha pa ako ng tubo. 4,600. 1,100. Mayroon pang, may ano pa. Tapos ngayon, naging 8,000 siya nung chinek ko kanina. Kasi, dahil doon sa referral bonus, di ba, may 10%, meron pang mamaya manager bonus. Kasi naging manager po agad ako. So, meron naman po rito may bonus for first help. May $20, $50, $100. Mamaya, malalaman natin kung paano mo makukuha yung $20, $50, $100 sa unang donation mo lang. Pero sa pangalawa, wala na yon. So, 5% bonus for video after get help. Malibawa, nag-get help ako 4,600. Eh, ginawa ko pa ng video. Pinost ko. Sa 4,600, may 5% bonus pa ako doon. Pagka naglagay pa ako ng video. Kaya 4,600, kukunin yung 5% doon sa 4,600 ko. Pagka pinost ko yung video doon sa YouTube, ganon. As a lot of bonuses from your MMM team. So, ano yon? Ano yung a lot of bonuses? Mas marami kasing bonuses dito eh. Dito sa, ayan. Mavro's amount will start growing from the moment of deposit at the rate of 30% per month. The calculation of interest occurs twice a week. Kaya gaganahan ka rito eh. Bakit? Pag-check ko ngayon, ngayong Lunes, bawa, 6,000. Eh, kaya nabukasan, Tuesday pa and Thursday, ang laki. Kaya pag-check mo kinabukasan ng Tuesday, lumaki na siya. At pag-check mo uli ng Thursday, malaki na uli siya. Kaya, hindi siya biglaan. Hindi siya biglaan na 1 month, ba 1,000, sa next month mo makikita 1,300. Hindi. Weekly mo siya makikita, twice a week. Kaya makikita mo, ay, lumalaki na siya, lumalaki. Kaya mas gaganahan ka masasaya ka ng masasaya. Pakiramdam mo, masaya ka. Kasi lagi mo nakikita tumataas yung Mavro.
Okay? The sum in Mavro shows how much you can request yourself. Kung ano yung nakikita mo doon sa Mavro, yun lang ang pwede mong ihingi ng tulong sa community. Higit, labas, ron, nag-donate ka ng 1,000. So definitely, in 1 month, 1 trillion. Yun ang makikita mo sa Mavro mo. Hindi pwede nag-donate ka ng 1,000, 1 trillion nakikita mo, hingi ka ng tulong 10,000. Hindi pwede. Kasi may system tayo. Yung system natin, yun ang sinusundan natin. Okay? So, kung kanya-kanyang system tayo, malulugi tayo. Mawawala agad tayo na parang bula. Kaya tayo tumagal ng 4 years dahil systematically, napakaganda ng takbo ng MMM community. Okay? Next. So, ito na po yung sinasabi ko kaninang bonus. First donation mo. Yung first help mo. After having registered and making the first donation, the participant receives a bonus in the amount of $20 kung ang donation mo, sa una lang to hindi regular hindi regular. First donation, kaya mahalaga, kung meron po kayong i-donate, dapat pumasok dito sa $50 hanggang $499. $50 is 2-4 lang yan. 2-4. Kaya kung 2-4, may bonus siyang $20, papalo na siya ng 3-2. Kaya next month, 3-2, 30% nun. Kaya papalo agad siya ng 4-1 o 4-2 next month. Ang laki ng diferensya. 2-4 mo, naging 4-1 o 4-2. Kaya compare sa nag-donate ka lang ng 2,000, next month, 2,600 lang yon. Kasi ang 2,000, 30% nun is 600. Tama po? So, kaya kung nag-donate ka ng 2,000, 2,600 ang makikita mo. Eh, dagdagan mo lang ng 400. Diba? Para makuha mo yung bonus. Kaya, nagiging 4-1 yan o 4-2, papalo next month. Kaya kung meron kayong invite, huwag kayong okay lang yung yung mga 200, pero sayang yung sayang yung bonus. Okay naman po yon kung talagang mahirap talaga sa daga, alam mo naman. Talagang di ba? Talagang yun lang ang kaya, wala tayong magagawa. Pero yung kausap mo, magagamay mo naman, kung kaya mo, kasi ang laking record din yun sa atin, sa community, pagka nakakabalita ng ganon, na maraming kwentong mabubuo. Tama po? Okay? Pero pagka gusto nyo mas malaki, gusto nyo $50, ang bonus nyo, $500 to $2,999. So, pumapalo yan ng 22,400. Kasi, kaya ko nalaman, yung partner kong si partner Danny, pinag-donate ko ng 22,000. Kasi $50 ang bonus. Mali pala. Sinisearch pala nila sa Google yon, Google. So, ang pala, 22,100 megit eh. Kaya ibinigay lang doon sa partner ko, $20 lang bonus. Sabi niya, partner, kung nalaman ko, $200 lang pala ang kulang. Eh kasi sabi ko, ang alam ko naman kasi kinumpit lang namin sa 44 eh. Kaya 44 times 500, 22. Kulang pa pala ng 100 plus. Kaya nangihinayang kami. Okay lang din. At least, yung 22,000 niya, naging 25 megit na ngayon. Dalawang, magto 2 weeks na siya ngayon. O 2 weeks na siguro siya ngayon. Okay? So, $100, ang bonus mo naman, pag 3,000 pataas ang donation mo. Okay? Next. So, referral bonus, you get 10% from all deposit of the participant you invited. Inviting new members into the community is your additional contribution to its development. But nobody forced the members of the community to invite new participants. But at the same time, understanding that the MMM network can exist without development and participant encouragement in the form of referral bonuses motivate many people to take an active position. So, hindi naman talaga tayo pipilitin mag-refer kung ayaw nyo. Pero, kumbaga, pinapakita rito, mas makakatulong kayo sa community kung magre-refer kayo. Kaya nga naglagay sila ng referral bonus
para ganahan tayo. Kasi mas marami matutulungan, mas marami, mabilis, mas tatagal ang community kasi umiikot. Kaumpisa lang natin sa China eh. Nauna tayo sa partner. Kasama ko palang manager, ka-classmate ko. Si partner Rafi. Ayan. Sila nandito ngayon para mag-video sa atin. Ipopost ko sa page sa YouTube. Kaya gandahan niyo yung itsura niyo. So, ganito po. Pinapakita lang dito para lalo tayong ganahan, mag-refer ka. Pero, uulitin namin, hindi required sa bawat isa na mag-recruit. Okay? Next. So, managers, bonuses. So, napakaganda kung managers po tayo. Bakit? Managers of the MMM community can create their own multi-level structures and get a bonus from each of the donation of every participant in their structures made. This is a multi-level bonus. Thus, a manager can have his own leader whose rank is higher. Manager's bonus depends on his level in the community. Kaya makikita nyo, second level mo, kasi first level mo yung yung direct mo, di ba, 10%. Pag manager ka, 5%. Kaya, pag hindi ka kasi manager, ang bonus mo lang sa referral lang. Bawa, si partner, anong name niyo po? Ha? Mon. O, si partner Mon. Ako po, hindi ako manager, ha? Nirecruit ko siya. O, hinikayat ko siya sa MMM. Nag-join siya. Marami pala siyang tao. Kayo pala yon. Pumasok kayo, 2,400, 20,000, 200, Siya may income siya, pero ako wala na. Tapos siya nag-manager, lahat ng mga tao niya may income siya, ako wala na kasi hanggang direct lang ako kikita. Magkakaroon ng bonus. Okay? Doon lang ako sa direct magkaka-bonus. Naintindihan niyo po? Mamaya yung tanungan po natin, mamaya po. Ulitin ko po second level 5%. Masaya na rin yan. Kasi kung may nag-invite, si partner, nag-invite ng 5,000, nag-5,000, siya may 500, ako naman may 250. Diba? Yung isa naman, si partner Richie, may invite na 20,000 kailan lang, nung isang araw. May invite na 20,000 si partner Richie pumasok na, ang ganda-gad pumasok May 1,000 naman ako, may 2,000 siya. Diba? Kaya nga nag-8,000 kagad dahil, ganun 7,000, naging 8,000 kagad kasi nga meron akong 5% bonus. Tapos, 3% third level, 1%, 0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.03, 0.01, 10th level to infinity. Infinity yan, bonus. Sabihin, hanggang kalalim na liman, may 0.01 bonus ka. Okay? Maliit yan, pero sa law of leveraging, marami yan, malaki rin yan. Di po ba? Okay, next. Tingnan nyo po, sa computation natin, if tayong lahat, ang goal natin, sasali, then magdo-donate ng 2,400. Kasi lahat tayo gusto nating makuha yung bonus na $20. At least 2,400. Nakumpisin natin sila. Tingnan nyo po, power of 10. Mabilis lang kasi ang 10 dito. Kasi ako, ang dami ko ng referral Ang dami ko ng referral. Yung iba nga, hinihingi na lang sa akin Hinihingi na lang ng mother ko. Ganon. Ilan ba yung attendance? Sino po yung hindi pa nag-attendance? Pwede ba makita yung partner Maricar? Yung attendance po. Para ma-orderan natin ng pagkain. Sige, paano na muna yung yung reserve ko. Ipa-deliver na rito. Ano na natin? Okay? So, meron tayo dito. Next tuloy po natin Ayan, manager bonus. Kung makikita nyo po, 32 million. Huwag na natin magagawing 2 million na lang. Okay na yon.
2 million. Palagyan mo ng sa isang taon. Pwede na yun? 2 million sa taon. Power of 10. Ako, mabilis ko lang yung nabuo yung power of 10. Napakabilis lang. Wala pa yung additional dun ha. Kasi, ako, pwede pang magdagdag eh. 2-4. Gusto niyang lumaki ng mabilis, magdadagdag pa yun eh. Magdadagdag pa uli para bumilis. Hindi naman laging, get help eh. Yung iba, dagdag ng dagdag eh. Parang SSS ang inisip niya, dyan na lang para lumaki. Okay? So, meron din tayong lottery. Itong lottery na to, bonus lang to. Walang taya-taya ritong 20, 5 piso, 10 piso. Wala. Bonus lang to ng company. Siguro, way of encouraging na rin para pampasaya at saka siguro monitoring na rin. Hindi natin alam lahat. Basta maganda rin tong lottery na to. Tuwing Wednesday ang raffle. Wednesday na hapon, no? Kaya sa umaga, nakakalimutan ko sabihin si Kuya Pids eh. Pag member ka na rito, pwede ka nang umanghula. Ngayon, $96,000 ang papanalunan mo. Pagka nakuha mo lahat pero pag hindi mo napanulan, ilang number lang, may ilang pumagkano lang. Basta ito yung mga nag-donate na yung nag-donate na, libre to every week, every Wednesday ng hapon. So walang lalabas na pera. Kahit $5 wala. Kumbaga, benefits ng company. Company. Benefits ng community, MMM community. Ng club. Okay? Naintindihan niyo po? Next. Meron tayong MMM Online Active Mode. So, sa Pilipinas, nag-uumpisa siya sa online. 5 months o 6 months na nga tayo, partner Rafi, no? November, nag-start. So, ang bilis niya kumalat. Nag-join ako rito, parang kulang-kulang mag-1,000 megit pa lang eh. Tapos ngayon, nagulat kami, halos 9,000 na ang member. Halos 9,000 na. Kasi yung nakarang meeting namin, 7,000 na yung sinabi eh. Kaya ngayon, definitely, nasa 9,000 na ngayon ang member ng Pilipinas. Sa Pilipinas, under ng Pilipinas. Kaya kung mahilig kayo sa online, ito na yung paraan na hindi kayo, dahil ayaw nyo na maglalabas ng bahay, at the same time, matipid. Tingnan mo si partner Elmer, yung upline ko, Mindanao, ako nandito. Walang McDo. Di ba? Walang McDo. Meet tayo sa McDo. Walang pakain, di ba? Pero, nakuha niya ako. So, ayun ang maganda sa onliners. Kahit malayo, hindi nyo kailangan mag-meet para mamasahe, mapagod din. Yung pala pakakainin mo lang, yung pala hindi pala mag-join, kagaya sa networking. So, sabi nga ni partner Maricar partner Gary, ang ganda pala talaga ng MMM. Biro mo may replicated website na. Sabihin magandang talaga, community tayo. Kasi wala ka pang nilalabas na pera, member ka pa lang, inactive mo pa lang yung account mo, may replicated website ka na pwedeng ipadala sa mga kamag-anak mo kahit sa abroad. Kaya pag nag-register sila ron sa replicated website mo, under mo sila. Okay? So, through Skype, etc. Next. So, MMM Offline Active Mode. Ito na po yun. So, salamat sa MMM kung naglabas sila ng ganitong offline event. So, ang meron pa sa atin, open MMM offices and MMM clubs in every city in Philippines. Take note every city in the Philippines. Kaya, kung inisip nyo, taga Quezon City ka, ako taga Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, pwedeng isa sa inyo ang humandle ng offices doon. Kung kayo'y manager. Okay? Next. MMM Passive Mode. When you provide help in MMM, you are donating money to the people's happiness and dreams. So, kung makikita nyo dito sa example natin, 1,000 pesos lang yan. Naging 1,317. Ganito kaganda ang
compounding interest. Kasi interest na nag-i-interest siya eh. So, 1,000 lang siya, naging 1,300, naging 1,722,937,48,63,82, 10,600, 13,800, 17,900, 23,300. 1 year. Pag diyan ka nag-get help sa 1 year, yung 1,000 mo, 23,000, pwedeng itulong sa'yo ng community. Diba? Ano na ang maganda-gandang... Kaya dito pwede kang mag-goal. Depende sa goal mo. Kasi yung 5,000 kasi, after 1 year, papalo siya ng 116,000. Kung doon ka mag-get help, ha? Gaya ko, nagpaplano ako magbakasyon kami nila partner Richie sa Brazil. Oh, pagkano budget doon? 80,000, pamasahe balikan. At saka, mga pampasalubong, mga 7,000 mula ngayon. Hanggang next year kayo magbabakasyon, April. Papalo na yan ng mga 170,000. Kung doon pa lang ako mag-get help. Wala pa rin yung bonus ng Ang usapan lang doon, sarili mo lang yun Wala pa yung mga 10% referral bonus saka yung manager's bonus kung kayo managers. Okay? So, have another monthly salary. $1,300 multiple by 3 so meron tayong tinutukoy na salary. Yung mga online consultant natin, yung iba pang mga natin, may mga sweldo yan sila yung mga online consultant. So, nag-hire sila ngayon sa China yung mga marunong magsalita ng Chinese. Ina-announce nila yan sa Facebook tsaka sa MMM dashboard natin. Ito yung magbubukas ka, may announcement sila ron na need nila ng marunong magsalita ng Chinese. Kasi kaumpisa lang natin sa China, kaya ito, palagay ko, tatagal pa po ito ng matagal. Kasi ilang billion po ba ang Chinese? Ilan na? 2 billion na ba ang Chinese? Malapit na. Palagay mo, ilang taon nyo bago mo masaturate ang 1.4 billion. Bago masaturate ang 1.4 billion, ilang taon? Tagal, ano? Manganganak pa yun. Hindi mo pwedeng lahat yun tumigil na sa panganganak. Diba? Manganganak pa yun. Kaya palagay, kung mag-a-analisa, pang long run talaga itong MMM community. Palakpakan nyo naman po. Diba? Pang long run talaga. Pang matagalan talaga. Kasi hindi ito nagbibiro. Hindi talaga binibiro. Kasi kaganito. Di ba? Ito, sponsor ng MMM to itong seminar natin dito Kaya, maganda yung maganda yung pamamalakad ng MMM. May sistema talaga sila. Ngayon, nakaraan in-announce nila, maglalabas sila ng 40%. Gusto niyo yung 40%? Kaya lang hindi pa umpisan sa Pilipinas. Naka-hold pa sa Pilipinas. Kaya kung hindi, pero ganito, 20% tsaka 40% lang. Yung mga hindi mag-work out, 20%. Hindi na masama. Di ba? Pero yung mga seryoso, 40%. Ganun ang niya, yun ang bigay niya. Kaya wala nang 30%. Kaya, suggest ko, ang sabi kasi ng, dun sa, kung meron kang 30% dyan na hindi mo pa rin na-isi-sale, hindi pa na ibebenta yung Mavro, o hindi ka pa nakakapag-get help, tumutubo pa rin ng 30% yon. Kaya kung ngayon ka papasok, mas maganda. Lalo kung hindi ka talaga, sa pagkakaalam mo, meron kang network na hinahataw, hindi ka talaga makakapokus dito, pumasok ka na ngayon, di ba? Pero mas maganda kung itong aanuhin natin Kasi hindi tayo mapapahiya dito na pagka, di ba, laro natin sa Monoline, Pastor Lito? Monoline, taya ngayon, alis next week. As meron na namang Monoline dito sa kabila, taya ngayon, alis tayo next week. Kasi, ganun ang community ng Monoline taya ngayon, alis next week para hindi ka matalo, hindi ka malugi. Dito sa MMM community, baliktad.
Mag-donate ka ngayon, patagalin mo pa, makikinabang ka. Diba? Kasi, pang long run talaga po ito. Okay? So, next. So, MMM uses Bitcoin. So, binanggit ko na po kanina. So, ang ano pala dyan, ang founder pala, nag-create niyan, a software developer called Satoshi Nakamoto. Proposed Bitcoin, which was an electronic payment system based on mathematical proof. The idea was to produce a currency independent of any central authority, transferable electronically, more or less instantly, with very low transaction fees. Napakaganda ng Bitcoin. Pwede ka na magbayad through Meralco, magbayad ka na ng mga gusto mong mga damit. Kahit ano, pwede mo nang ibili ngayon sa Bitcoin. Yan kaganda ang Bitcoin. So, okay, next. Ayan, opo, dyan tayo nakakonect sa Bitcoin. Yan ang isa sa ginagamit nating internet currency. Dahil dyan, yun nga sinasabi ko kanina, nagpapasalamat tayo sa Bitcoin. Dahil sa Bitcoin, mas napaganda ang community natin. Hindi nadadaan sa dollar, sa yen, sa dinar, sa euro. Hindi nadadaan dyan. Through Bitcoin na lang, pasahan tayo ng Bitcoin sa buong mundo. Then, from iba't ibang bansa, pwede mo nang i-transfer yung pera mo sa local bank niya, kung saan siyang bansa. Kung dito sa Pilipinas, from Bitcoin account mo, i-transfer mo lang sa local bank mo, papasok na siya. Ano lang matagal na yung 1 day. Matagal na yung 1 day. Kasi sa akin, nung nakaraan, 1 araw. Pero nung 1 araw naman, nagpasok ako ng Bitcoin. Umaga, hapon, dumating na yung pera. Nagte-text kasi sa'yo na-receive na dumating na yung pera sa sa designated bank mo. So, nagte-text siya sa'yo. Kaya mas mas maganda yung Bitcoin na gamitin natin. So, yung may gumagamit ngayon ng Bitcoin, sasabihin, maganda kami, Bitcoin kami. Hindi po dapat ganun Kasi, ang Bitcoin, uri ng currency, internet currency, di ba? Hindi pwede sabihin Bitcoin kayo. Baka parang peso, lahat naman ng Pilipino gumagamit ng peso Para pa ito naging malaki silang company, sabihin nila, Bitcoin kami, malaki kami, Bitcoin. Hindi po dapat wag kayong maniwala na sabi Bitcoin na malaki na sila. Sabihin, yun lang ang ginagamit nilang system. Pero hindi sila malaki. Nakiki-tie up nga lang sila Di ba? Nakikigamit lang sila ng So tayo po, yun din ang ginagamit din natin. Pagka parang Pilipino, peso, lahat ng Pilipino gumagamit ng peso. Tama po? Naintindihan po natin? Pero hindi pwede sabihin, pasok ka rito, Pastor Lito, peso kami, peso. Hindi, lahat naman tayo, peso ginagamit natin Naintindihan niyo po? So hindi wag po tayo magpapadala doon sa mga nagre-recruit na Bitcoin daw sila, malaki sila. Malaki pero kung pag-uusapan, lang naman, di ba? Kauumpisa lang. Okay? So, may YouTube channel na rin po ako. Next. Okay? Together, ang tagline natin sa MMM community, Together, we change the world. Yan po ang tagline natin. Kaya laging closing ng ating mga managers, saka ng ating mga Russian management natin dito na nakatutok sa MMM Philippines, Together, we change the world. Okay ba sa inyo yan? Jojoin ba kayo sa community ng MMM? Ngayon, pagsasalitain ko lang po ang isa sa partner ko, sa experience niya, abang inaantay din natin yung special guest namin na para malapit na raw. Kasi nakaraan nagtanong, sino ba yung sikat nyo? Sino kayo nandun sa Ortigas? Sabi, meron na ba kayong sikat na tao na sumali sa MMM? Sabi, wala pa. Nakaraan na. Pero ngayon, meron mamaya, sana umabot siya. Yung celebrity natin. Sikat na sikat talaga yun. Di ba, no?
Okay, bago natin tawagin yung sikat na celebrity natin, malapit na raw. Nasa Balintawak na raw yung sikat na celebrity natin. Okay? Pagsasatay ko muna ang ating partner Richie, kami po, hindi kami mga networker. Mga monoliners lang kami. Tsaka ako po real estate talaga, sa sales lang talaga ako. Sa real estate, diyan po ako nagtagal. So, hindi po talaga, kaya ako pag-uusap, magagaling, mas magaling po sa akin si partner Lito, yan, sila Ate Bioli, magagaling yan ang mga networker eh. Kaya pagpasensya nyo na kami na mga networker talaga, kung hindi nyo ina-expect yung kagaya namin, yung mga bati namin, hindi good morning, good evening din, di ba? So, hindi good morning sa amin eh. Kung ano yung oras, yun talagang bati. Okay, tatawagin ko ang ating isa sa financial advisor ng Pilam Life. So, isa sa naging resource person ko to. Marami siyang naging investigasyon kasi bago pumasok to eh. Bago ko nakumbinse. Sige, palakpakan po natin si partner Richie Altar. Bago, parating na yung guest. Malapit na. Alam niyo po, ito si Gary. Matagal na po kami magkakilala nito. Alam niyo, ito, napaka nito. Lahat ng gustong mga sumusulpot na mga kumpanya, pinapasukan po nito. Oo, lahat. At alam niyo, sa lahat ng mga sinalihan niya, lahat ng mga in-introduce niya sa akin, hindi ko sinalihan. Hindi ako sumali. Kaya nung inaano niya sa akin, pinapaliwanag niya sa akin yung MMM. Alam niyo ang nangyari? Hindi pa rin ako sumali. Alam niyo kung bakit? Kasi, pagka hindi mo alam, iisipin mo, scam talaga. Diba? Kasi pag hindi mo naiintindihan, siyempre, magtutuda ka. Alam niyo naman po dito sa Pilipinas, marami na tayong mga na-experience, di ba? Kamakailan lang yung Aman scam, di ba? Kaya nung una, hindi naman talaga po ako sumali talaga sa MMM agad. So ako, nagbasa-basa muna. Actually, ako po ay isang financial advisor sa Pilam Life. At ngayon po, kaya ako nahuli. Meron akong kinausap na client. No? So, nasa insurance industry po ako. Pero, meron din akong konting kaalaman. Nag-aaral din po ako pagdating sa mga investment. Di ba? Meron po tayong konting alam sa mutual funds. Meron po tayong konting alam sa stock market. So, lahat yan, tayo dyan eh. Kasi po ako po, personally, kumbaga parang yung iba, di ba? Parang investment savvy. Ibig sabihin, ano bang opportunity na dumarating, bakit hindi natin subukan? Lalo na nung naiintindihan ko dito sa MMM pala, hindi ka ina-advise na magbigay nung hindi mo kayang i-take ng risk. Ibig sabihin, tapat siya, nagsasabi siya ng totoo na kung halimbawa maglalabas ka dito, meron at merong risk. Alam niyo kung bakit? Kasi po, kahit kayo maglagay po kayo sa bangko, may risk o wala, may risk pa rin mo. Alam niyo kung bakit? Paano pa nagkakaroon ng risk ang pera mo sa bangko? Unang-una, inflation. Pagka po ang pera natin, nilagay natin sa bangko, tandaan niyo po, every month meron pong inflation. Ang kahulugan po ng inflation, kung nag-aaral po tayo ng financial literacy, yung buying power po ng pera, every month po, bumababa yan. Kaya yung 1,000 mo ngayon, after a year, hindi na ganun yung value niyan. Kung dati-dati nakakabili ka ng 1,000, 10 bag ng basket yung nabibili mo sa palengke. Ngayon, hindi na, di ba? Di ba dati po, mura naman talaga mga bilihin. Kaya pagka dati may 1,000 ka na, noong 1980s, malaki na, mayabang ka na. Di ba? Kasi piso, malaki ba yung value? Bakit po? Habang tumatagal po, meron po inflation. Yung po ang risk po ng pera. Para maintindihan natin. Ang isa pa pong risk, alam niyo kung ano ba pong risk? Ang bangko po ay bakit po kumikita ang bangko? Dahil sa depositor. Di ba? Kaya halimbawa ngayon, sa dami ng mga nag-withdraw sa ATM, sa bangko, bakit po hindi nagsasara ang bangko? Araw-araw may nag-withdraw. Bakit po? Kasi yung volume ng depositor sapat para dun sa mag-withdraw. Pero kung ang gawin natin, halimbawa tayong lahat, depositor tayo ng bangko.
Bukas, sabay-sabay tayo mag-withdraw. Babagsak po ang bangko. Bakit? Kasi hindi niya kakayanin yung volume ng mga nag-withdraw. Ngayon, nung in-introduce sa akin yung MMM, parang kasi nag-research muna ako, kaya ako nagduda dito. Nabasa ko sa Wikipedia na si Mabrody pala nakulong, kinasuhan ng tax evasion. Pero ni-research ko pa rin, kumbaga hindi ako parang naging sarado ang isip. Inano ko pa rin, inaral ko, ba't naman pala nakulong? Ang nangyari pala, kaya nakulong si Mabrody, kinasuhan po siya ng tax evasion. Alam niyo kung bakit siya kinasuhan ng tax evasion sa Russia? Kasi po, bago po inilaunch yung MMM po sa online, nag-i-exist na po ito sa Russia since 1990s yata o 2000 eh. Nag-i-exist na po siya. Ibig sabihin, kaya lang sa Russia pa lang po. Hindi pa po siya nilalagay po sa internet, ano? Ngayon, gumawa po siya ng isang sistema. Yung sistema na yon, yung po ngayon yung ginagawa ngayon sa MMM. Anong sistema po yun? Para maintindihan nyo, parang naka-experience na mga yung sumali sa paluwagan. Yung paluwagan, di ba, ano ba ang konsepto ng paluwagan? Di ba, yung, magko-contribute tayo. Iipunin natin yun, tapos may sasahod. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, ikaw, pang 10 ka, o yung mga naipon, sa'yo mapupunta. Di ba? Yung MMM, hindi siya totally parang paluwagan. Bakit po? Kasi napakaganda nung, yung balik sa'yo eh. Kasi ang konsepto niya, donation. Bakit po donation? Parang ano rin naman yun, parang networking lang din eh. Diba? Para makita nyo po, hindi po kayo obligado rin. Kaya ako nagustuhan dito, hindi ka obligado mag-invite. Hindi ka obligado. Ang totoo, kahit yung mag-donate ka lang, kahit hindi ka magpasali, may opportunity, kikita ka eh. Kasi nakita ko rin po eh. Nung una kasi, hindi pa naman ako nagsasali eh. Ako lang eh, sinubukan ko eh. Kaya ang konsepto niya is, nung nag-start po siya nung pinag-aralan ko po sa Russia, ang nangyari pala doon ay yung mga tao, imbis na sa bangko maglalay, ang nilagay nila sa MMM. Kasi nga nakita nila opportunity na yung palang pera ko, pwede palang kumita ng 30%. Kaya maaaring itanong nyo, possible ba na yung pera ko kikita ng 30% sa isang buwan? Possible po. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Kasi mindset po tayo ng mga bangko na ang pwede lang kitain ng pera mo sa isang taon ay 2.5% kung savings account yan. Pero kung iimbestigahan niyo po kung gaano po kalaki ang kinikita ng bangko sa isang taon at sa isang buwan, hindi lang po 30%. Bakit po? Syempre, kailangan kumita sila ng higit sa 30%. Bakit? Kasi merong management yan. May administration cost yan, di ba? Yung mga pinapasahod nilang yung mga banking employees, di ba? Meron silang iba-ibang mga branches na mini-maintain. Kaya, yung 30% hindi talaga kakayanin ng ordinaryong investment institution. Di ba? Ngayon, bakit kayang ibigay ng MMM ang 30%? Bakit po? Kasi dito, parang tinanggal niya na yung bangko. Kumbaga, nawala na sa senaryo ang bangko, nagkaroon na po ng ugnayan yung mga tao sa isa't isa through online sa buong mundo. At alam niyo kung gaano karami ang member ng MMM? Nasa 138 million sa buong mundo through online po. Ngayon, huwag po kayo mag-alala, lalo na yung parang yung mga dual citizen na. Ibig sabihin, yung mga dual citizen, dalawa na yung citizen nila. Isang Filipino citizen, saka senior citizen na. Diba? Medyo may edad na, diba? Siyempre, alam po namin yung iba sa inyo, hindi kayo masyadong sa computer, diba? Sa internet, diba? Pero wag po kayo mag-alala. Ang mahalaga lang dito, maintindihan niyo yung konsepto na dito sa MMM. Ang gagawin mo lang, kung halimbawa, ayaw mo gusto mo lang mag-donate, pwede yun. Pero kung gusto mo, mas maraming opportunity, mas maganda, i-share mo sa iba para makatulong ka. Kasi ang pinaka-advocacy po namin dito sa MMM is yung hindi lang para kumita ka, kundi makatulong ka rin sa iba. Kasi lahat naman tayo humahanap ng opportunity. Di ba? Lahat tayo eh. Lahat tayo sino po dito ang hindi nangangailangan kumita? Di ba lahat naman tayo nangangailangan kumita? Di ba? Ano ba naman yung 200 pesos?
Di ba? Kasi dito, kung halimbawa, nagdududa pa kayo, halimbawa, parang nagdududa ka, baka magsarado lang yan. Kasi ako, ganun din eh. Di ba? O edi, halimbawa, sisimulan mo sa 200. Yung ba, ano ba yon? Hindi mo ba kaya yon? Di ba? Kasi ang sinasabi po sa MMM, ang ilagay mo lang yung spare money mo. Di ba? Bakit po? Kasi yung spare money mo, kumbaga, yun itutulong mo, idodonate mo lang eh. Ngayon, bilang kabayaran dun sa ginawa mong pagtulong sa community, ibabalik sa'yo, may 30%. Yun yung benefit mo. Diba? Possible ba yung 30%? Possible. Bakit po? Kasi, ang ano na lang po, ang banko po, kumikita siya through charges. Diba? Through charges. Halimbawa, lahat po ng mga nangungutang sa banko, meron po yung tinatawag na mga interest, di ba? Yung difference between the interest at saka dun sa mga nag-deposit sa kanya, compared dun sa mga nag-loan sa kanya, dun po kumikita. At marami pa po. Kaya bawat tao pong nag-deposit sa bangko, may binabayaran din silang tax, may binabayaran din po silang mga service charge, di ba? So possible po. Ngayon, ang isa pa po, na po pwede namin sabihin sa inyo, maaaring yung pong 30%, ito po sa akin lang po hindi ko po sinasabing confirm to. Okay, Gary, no? Ako po, sinasabi ko po na based on my analysis, yung 30%, hindi imposibleng ibigay ng community yun. Bakit po? Kasi ganito po eh. Yung 30% po, na ibabalik doon sa donate mo. Kasi di ba, pag nag-donate ka ng halimbawa, 2,000, may 30% yun, di ba? Tapos meron pang, kasi meron ako nakausap, saan galing yun? Kasi nagtataka sila eh. Ang laki niyan, 30%, pero mo, 30%, tapos meron pang iba-ibang mga referral bonus. Saan kinukuha ng community yan? Hindi po siya imaginary eh. Actually, sa loob ng 4 na taon na nag-ooperate po ang MMM, pagpapanoorin niyo po yung mga kasali po ngayon sa MMM, magre-research po kayo ng konti sa YouTube, makikita niyo yung lifestyle ng mga tao sa Russia. Di ba? Ibig sabihin, naramdaman po nila yung benefits. Yung pagbabago, yung change. Kasi alam niyo po, sabi nga po, di ba, meron ako natutunan din nung nagkaroon kami ng seminar, sa iba pong mga sinalihan ko ng mga, ang constant po kasi sa mundo yung change eh. Ngayon, parang hindi tayo naniniwala, parang imposible nga tayo 30%. Pero alam nyo, pag hindi po tayo makaka-adapt dun sa changes na nangyayari, mahihirapan po tayo. Kasi ang constant lang po sa mundo yung changes eh. Ang katunayan po, dati-rate, ang akala natin, imposible na ang tao pwede mag-usap sa TV. Diba? Imposible yun. Pero ngayon, reality na ba o hindi? Bakit po? Dahil dun sa change na nangyari, nagkaroon ng technology, modern technology. Dati-rate, ang alam natin, telegrama lang. Kasi ako po, naabutan ko po yung telegrama eh. Diba? Wala pa pong cellphone nung araw eh. Wala pa pong text-text nun eh. Wala pang Facebook eh. Diba? Pero nagkaroon ng changes. Nagulat na lang tayo ngayon, ang mga tao ngayon, nagkaroon tayo ng mabilis na komunikasyon ngayon. Samantalang dati hindi tayo naniniwala, di ba? Ngayon, parang imposible tayo maniwala na kung pwedeng kumita yung pera natin ng 30%. Pero subukan nyo lang po, di ba? Subukan. May mawawala ba kung susubukan natin? Kaya ganito po, kung may tanong po kayo mamaya kay Gary, no? Pero ako po, ayun po naman sa akin lang. Kasi halimbawa, maglalabas ako. Kasi sabi ni Mabrody, maglabas ka, spare money mo lang. Wag mo ilalagay yung hindi mo kailangan. Ilalagay mo lang yung hindi mo kailangan, Wag mong ilalagay sa system yung kakailanganin mo. Bakit? Kasi ang konsepto nga, donation eh. Halimbawa, nag-donate po kayo. Ang i-donate nyo ba yung higit sa capacity nyo? Siyempre, hindi, di ba? Halimbawa, nag-limos ka sa Pulube. Di ba? Ang nililimos mo naman yung capacity mo lang na kaya mong itulong. Ganon din po sa system. Hindi tayo iniutusan dito na, ilagay mo dito lahat ng pag-aari mo. Hindi ho. Doon po kayo magduda o delikado yun. Baka mamaya scam po talaga yun. Pero ako po, based on experience, nag-umpisa po ako dito,
2-4 lang kasi ginarab ko yung opportunity ng $20 eh. Kasi sabi ni Gary, sayang naman yung $20. Sige, maglabas nga ako ng 2-4. Kasi pinag-aralan ko na siya eh. Tingnan nga natin kung di magsasarado to. Di ba? O di naglabas ko ako 2-4, ano? Yung 2-4 ko po, after a month, baka magsarado eh. I-withdraw ko na kaya. Withdraw ko, alam nyo, naka-withdraw ko ng 4,000. Kaya, tapos ang iniwan ko lang mo dun sa account ko 200 pesos. Alam niyo po yung 200 pesos na iniwan ko, wala na akong puhunan dun eh. Ngayon ho, nung chinek ko, nasa mga 3,000 na. 3,600. Apo. Kasi nga nabanggit ko yung Russia Apo. na naglagay dito sa MNM. Ngayon, itong China, meron din silang sistema. Imbes na ilagay nila sa bangko ang pera, sa chapter, para makatulong sa lahat ng Chinese. Tama po yan. Tama po yung konsepto din na naiisip. Kasi nga naman, pag ilalagay mo yung pera mo sa bangko, wala namang masama doon eh. Legal yun eh, di ba? Pero, kung halimbawa hindi ko ilalagay sa bangko, meron bang ibang mas magandang paglagyan? Meron, napakarami. Pwede kang mag-mutual funds. Alam niyo sa mutual funds, malaki din po ang ano doon. Pwede kang mag-stocks. Pero alam niyo po, ang rule po sa investment, pagka tumataas ang return of investment, mataas din ang risk. Yun po ang rule eh. Pagka gusto mong kumita ng malaki, tandaan mo, malaki ang risk niyan. Kaya halimbawa, mag-i-invest ka sa stock market, dapat alam mo kung gaano kalaki yung risk mo dyan. Kasi po, ang stock market po, everyday po gumagalaw yan, nagpa-fluctuate yan. Yung investment mo ngayon, maaari ngayon bumaba. Pero on the long run, pagka naman ang goal mo is long term, mababawi mo naman kahit gumagalaw yung stock market. Ganyan po ang ano dyan eh. Ganyan po ang labanan sa stock market. Ngayon, kung sa stock market, nag-i-invest ka, naglalabas ka ng pera, how much more dito sa MMM? Di ba? Sa stock market, ang kailangan mo dyan ilabas. Sa mutual fund po kasi, ang minimum na pwede mong invest niya, 5,000 mutual funds. Pero may risk din po yun. Hindi guaranteed yung ano nun, yung return of investment mo ron. O pwedeng tumaas yun, o pwedeng bumaba. Kaya nakita ko po sa MMM, isang alternative po siya na po pwede nating opportunity para kumita. Na ang kagandahan dito, kumikita ka na, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Alam niyo kung bakit? Kaya pa, ako natutuwa ako kasi naging member ako sa MMM. Ang naranasan ko po dito, diba, ano po, nag-donate ako. Nung nag-donate po ako, alam nyo, doon po pa kasi pag nag-donate kayo, makikita nyo kung saan napunta yung dinonate nyo eh. Kung kaninong tao, mapupunta po direkta sa tao yung donate mo. Halimbawa, nag-donate ka ng 2,000. Ihahanap po yun ng system ng tutulungan na nangangailangan ng 2,000. Maaaring 2 tao, 3 tao, depende po yan eh. Pero ako po, nung nag-donate po kami ng 5,000, meron po ako nakita doon na nag-provide help. So, yung donation ko napunta doon sa tao, ano? Kinontak ko po kasi kailangan niya i-confirm niya eh para ma-confirm doon sa account ko eh na na-receive niya na eh. Nung na-receive ko na, tinignan ko po yung contact number, tinext ko siya, oy, paki-confirm mo na yung ano ko, yung provide help ko para ma-confirm na, kumita na, ma-withdraw ko na agad. Kaya nangyari po, nung kinontak ko po siya, alam niyo po, natuwa ako na parang nalungkot ako. Alam niyo kung bakit? Yung parang tinulungan ko, kaya po siya nag-withdraw o kaya siya nag-get help kasi yung nanay niya na ospital, nasa ICU, nangangailangan sila ng pera. Kaya pala siya nag-withdraw kasi, naglagay siya sa MMM ng 10,000. Yung 10,000 niya, meron siyang kita yata 30%, so mga 3,000. Yun po yung withdraw niya. Kaya, nung na-receive niya yung pera, sabi niya, nagpasalamat siya, nag-text kasi makikita niyo yung number eh. Makikita niyo yung number nung tinulungan niyo, pwede niyo nga i-text eh. Kung taga-Pilipinas, pero pag taga-ibang bansa, doon lang sa chatboard, pwede niyo i-chat. Pero kung taga-Pilipinas, makikita mo yung number, pwede mo siyang tawagan o i-text. Na-i-send ko na yung tulong para sa'yo. At ngayon, nagpasalamat siya, salamat. Ano po siya, present po siya nung nagkaroon kami sa Ortigas, nandun po siya. Talagang abot yung pasasalamat yung salamat dun sa provided mo kasi natulungan yung nanay ko. Kaya lang, kung mga grabe yung nanay niya po, kamakailan lang po,
pumanaw na rin. Pero okay na rin kasi nakatulong tayo dun sa nangangailangan, di ba? So yun po yung naintindihan ko. Bakit niya tinawag na donation? Pumapasok tayo sa Bitcoin, di ba? Opo. Ang Bitcoin is forex yan. Opo. Tapos bakit ko ibabalik yung donation? Ganito po kasi may experience po ang ating founder, si Ma Brody, na pinersecute po siya sa Russia. Alam niyo kung bakit siya pinersecute? Dahil kinasuhan po siya ng tax evasion. Bakit naman siya kinasuhan ng tax evasion? Kasi nga, ang nangyari sa mga tao po, imbis na ilagay nila sa bangko, nilagay nila sa MLM. Siyempre, pagka po yun, lumalabas na investment, may tax yun. Diba? So ngayon, lahat ng mga naging parang, lahat po ng mga parang naging lapses ni Ma Brody dun sa unang tinayo niya sa Russia lang, minodify niya po yun, yung mga legal impediments, saka yung mga legal na po pwedeng makasuhan siya. Inano niya yun, talagang inaral niya po na ma-prevent na po yun. Kaya ang konseptong ginawa niya is donation. Bakit? Pagka po kasi donation, ano yan hindi naman totally walang tax, ano? Meron din kasi donation tax Pero, kung para sa investment, di hamak na mas maliit yun. Maliit yung tax kung meron man. No? So, yun po yung isang paliwanag. Pero meron pa rin pong paliwanag si Gary. Sige mo. Kasi isa ako nag-donate. Opo. 700 plus CBS sa Asia. Opo. Pero wala ka yun, diba? Opo. Sa ano, accepted donation. CBS, lahat. Bakit pinalabas mo ng donation? Kasi yung donation, ibibigay mo sa tao without return investment. Kasi investment kasama natin dito, hindi donation. Kasi pag sinabi donation, magbibigay ako sa'yo kung saan loob mula sa puso na walang kabalit ang Diyos na magkakalit sa'yo. Opo. Pinalabas ng donation, may diba? Sabi niya, pag hindi donation, Tama po kayo doon. Tama po. Naiintindihan po namin yung point nyo. Pero, kasi po ganito po. Kaya po ang konsepto nito is donation. Kasi, talaga naman tumutulong ka. Ang katunayan, pagka mo nag-provide help kayo ngayon, makikita mo nga kung sino yung tinulungan mo So, nandun talaga yung konsepto, di ba? Bakit merong balik? Kasi nga, isang paraan ng system yon para mas lalong lumaki at mag-grow yung community. Kasi, paano? Kasi, halimbawa, ikaw ba? Ang normal kasi sa tao, siyempre, gagawa siya kung meron siyang benefits. Di ba? Kasi normal sa tao yun halimbawa, ikaw, magtatayo, halimbawa, ikaw ba ay, ano man ang gagawin mo? Di ba? Minsan nga, bibihira lang naman kasi yung tao na tumutulong na walang kapalit. Di ba? Pero, ganito po, ang donation po na sinasabi po ng system is hindi naman doon sa kanino na lang tao Ang donation po dito is within our community. So wala namang masama kung halimbawa tayo po ay magtutulungan at doon sa pagtulong natin, makikinabang din ang community through the 30%. Sige ba? katulad na sinabi mo, yung donation, yung pera na para sa iyo, kasi ano, nag-invest ka, Opo. diba? Yun, confirm mo yun sa tao na yun, kung talaga makakatulong yung pera na nagagaling sa iyo. Siyempre, kulang ka doon. Opo. Nawala yung savings mo, kasi savings mo yung Opo. diba? Diba yung savings mo, diba yung sa bangko, diba? So, ibig sabihin, nagduda ka doon. Kasi, nagduda ka, tinawagan mo, confirm mo, kung nag-receive na yung pera na nagagaling sa account mo. Diba? Para ganun yun. Diba? Kaya lang, switching lang ang dating yan. Kaya lang, ang ginawa naman ng company, para bumalik sa'yo, kasi forex, ano tayo ng forex? Hindi po. Actually, Actually, ang Bitcoin po is, ang Bitcoin po kasi yun yung online currency. Kaya naka-attach po tayo. Pero hindi, not totally forex. Kasi iba po pagka sinabing forex. Opo, iba pa po yung forex. Opo. Sige, ito po yung ating manager. Baka meron pa po kayo ibang mga Kasi online na sila, okay. Yung Bitcoin kasi may digital currency na lang. Parang forex din po talaga yan. So, ang tanong ko lang, what if mag-withdraw kami lahat? Nasabay-sabay. Anong percentage ang bibigyan niyo sa mga tao?
30% namin, di ba? What if na lang, kung hindi nyo pinapasin sa Bitcoin na digital currency. Ano po, sige, papakilala ko ulit yung ating isa sa manager natin. Classmate ko to sa managerial. Kaya lang, nasa photo sila ngayon nakatutok. So, pagsalitain ko lang, pasagutin ko na rin siya sa tanong ng ating bisita. Sige po. Sige po, magandang hapon po, gabi pala. Galing pa po kami Lucena, hindi pa po dito. So, ang tanong sir, paano kung mag-withdraw kami lahat? Parang sa bangko po, tanongin niyo ang bangko, kung mag-withdraw tayo lahat sa bangko, anong bibigay sa atin ng bangko? Wala. So, ito po sinasabi na ang MMM ay may risk. So, hindi po totoong walang risk ang lahat ng bagay. Lahat po ng bagay ay may risk. So, yung Bitcoin po, kung ayaw mo gumamit ng Bitcoin, pwede naman. Pwede yung bank. So, dahil currency lang. So, hindi po totoong Bitcoin lang ang pwede natin gamitin. Although, ini-encourage po namin na Bitcoin dahil ang Bitcoin po ay international. So, ibig sabihin, in any country, kung meron kang Bitcoin, pwede mo i-exchange, ipalit into cash. Kung ano yung currency ng bansa nyo. So, ganun po, ano po. So, yung sa tanong mo, sir, na kung lahat tayo mag-get help na, totoo po, walang ibibigay at ano. Kasi kung kulang po ang pasok ng pera at marami yung palabas, wala pong lalabas. So, meron po natawag ang MMM na pause mode. Kumbaga sa bangko is frozen. Frozen, ano po? Ipopause muna, tigil muna ang get help hanggat hindi sapat ang provide help. So, ganun po yung ating sistema. So, hindi po mamamatay ang system. Hihintayin dumami ulit yung provide help, then iaalo ulit ang get help. So, ganun po siya. Salamat po, palakpakan po natin si partner Rafi. Okay, naintindihan ano naman po, naintindihan naman po, no? Sige po, question. Si Tita naman po. Ano po yung case limit para Case limit para? Age limit. 18 years old, pataas. Pataas. 18 years old pataas, pwede po mag-member dito. Paano naman sila mag-deposit? Tuturo po namin sa inyo technically. Sa mga, at saka yung mga nag-invite sa inyo na mga members na, one by one tuturo namin sa inyo. Siguro sa susunod po, magkakaroon kami ng mga, para sa mga members na hindi marunong sa computers, tuturuan namin kayo. Okay? Sige, partner. Hindi kaya nakakalito na sasabihin natin delay mo. Then pag meron tayong 30% tayo. Apo, hindi, ang tanong ni partner, hindi lang nakakalito na donation tapos may 30%. Ganito, kasi ang bawat community o association o club, meron niyang sistema. Diba? Mga parang, ba't ako sumali, pinautang mo ako. Eh, cooperative loan yan eh. Diba? Tapos, bakit ako punta sa Facebook? Eh, marami palang picture dyan. Nagpunta ka sa Facebook eh. Diba? Ngayon, tanong, bakit mayroong donation pero may 30%. So, system kasi ng MMM yun eh, na nag-donate ka, yun yung sinasabing power of giving. Nag-donate ka, ang donation mo, mas malaki ang balik sa'yo. So, ito yung the more you donate, the more you benefits. Kaya yung sinasabi ni partner kanina. Pero correct ko lang si partner Richie, hindi tayo kitaan dito. Wala tayong kitaan dito. So, ang lang natin dito, donation, then get help. So, walang income na pumapasok sa atin. Bonus. Bonus lang. Referral bonus doon. Pero ang nga natin kasi, sa atin po kasi, yung bonus na yan, pumapasok din yun doon sa mabro mo eh. Na later on, pwede mo rin i-get help eh. So, sa madaling salita, lahat tayo rito, magdo-donate, then mag-get help. Kahit meron kang bonus na na-receive, papasok pa rin yan sa mabro, na yung mabro nakikita mo dyan, yun ang katumbas ng pwede mong ihingi ng tulong sa community. Naintindihan niyo po? So, yung 30%, in 30%, huwag niyo pong sabihin kita yun. Donation pa rin yung 1,000, 2,000 na ginawa nyo. Pero ang system ng MMN,
bibigyan ka ng 30% higit. Bakit? Marami ang member, 138 million members. So, kaya-kaya ba yung 30%? Kaya-kaya yun. Lalo na nag-uumpisa pa lang sa China. Kaya sinasabi na ni partner na paano kung lahat tayo mag-withdraw or mag-get help. Ganito ang possibilities. Kung mangyayari man yan, palagi ko matagal pa yan. Oo. Kung ako lang mag-a-analyze yan, kung mangyayari man sa tingin, kung sa palagay granting without accepting, di ba? Kung granting without accepting, na lahat tayo mag-withdraw. Pero kung totoo bang mangyayari yan, definitely hindi pa yan hanggang next year, hindi pa yan 2 years. Palagay ko, sa analysis ko, matagal pa yan. Baka minimum 4 years. Kung sakali man na talagang bibigay, granting without accepting ha. Pero sa analysis ko po, kasi ngayon ang dami nagpo-provide help eh. Kanina lang, may nag-provide help sa akin, 5,000, inassist ko bago ko pumunta rito. Habang nagpapagawa ko ng tarpaulin, may kinausap ako, nag-member kagad siya ng 5,000. Ay, nag-donate kagad siya ng 5,000. Ang kagandahan, pag donate ka ng 5,000, nakita kagad 5,700 ngayong araw din. Diba? Yung mabro niya, 5,700 kagad. Ganun siya kaganda. Kaya kung totoo man, nasabihin, walang pero sa analysis po na ako, personally, patagal pa po yung mangyayari. Matagal pa po. Sir, kapag sa security, sir, gano'n kasi ito yung site at yung may-ari na hindi sila Ito, security. Founder. Hindi may-ari. Wala tayong may-ari dito. There's no boss, no owner. Founder. Yung founder, oo. Okay. Founder natin, safe na safe, billionaire. Russian billionaire. Maraming negosyo. So, kung pag-uusap pera, hindi na ganun ka-acting yung risk, yung pagnanasa niya sa pera eh. Meron mang nasa, pero hindi na ganun. Na, pag nakukutoy, meron ng 1 milyon, tatakbo na ako. Di ba? Walang ganun. Hindi siya ganun na, yung inisip natin mga monoliners, pag ganun mo, dahil tatakbo, dahil alam mo agad, mawawala agad yan eh, dahil pwede mag-interest sa pera yan eh. Pero ang MMM founder natin, malabo mangyari yun. Na nakakuha ng 100, bagay mo na, merong hindi malabo mangyari po yun. Malabo pa po mangyari yun na ganun. So, security sa founder, safe. Sa system natin, safe, mahal na mahal ang system natin, napakamahal. Kung kayo kung kayo mag-a-analisa ng system natin, makikita nyo mahal yung system na yan. Hindi kayang gawin ng basta-basta yan. Maraming mga programmers na nakatutok dyan, maraming mga nakabantay dyan sa system na yan. Kasi, isa sa para tayo yung system. Kaya yung system natin, isa sa binabantayan ng MMM natin, management. Okay ba? Wala ba silang document? Papa. Wala ba silang Business para kumita. yung pera natin binibigay ko. Wala ba silang pinaglalagyan libo para kumita yung pera? Ang natin, budget natin lahat umiikot sa atin. Ngayon, kung mag-a-analyze, meron yan. May secret lang. Malamang Bitcoin. Kasama niya Bitcoin. Kung mag-a-analyze, bagamat hindi pa namin nasasabi lahat, palagay ko isa sa natin yan, yung Bitcoin. Isa sa takbuhan. Kasi trading yan eh. Kaya malaki rin ang pumapasok kahit pa cents dyan. Malaki rin pumapasok sa MMM community. Kaya matagal, kaya kung pag-uusap, pag-give up ng system, matagal. Kasi kahit pa paano sa Bitcoin, meron dyan meron tayong may benefits tayo dyan lahat, pati yung MMM. Okay? Next question po. Saan daw magde-deposit? Ang deposit po, pwede po sa aming mga managers. Tapos,
itatransfer po namin sa inyo yung Bitcoin sa blockchain account nyo, sa Bitcoin account ninyo. Isa po yun sa option natin na bibili po kayo ng Bitcoin sa aming mga managers. Yung may nabanggit na kanina yung Every Wednesday. Ito yun. Seminar. Ang seminar po natin, umiikot tayo. Nakaraan Ortigas, ngayon, Cubao. Hindi ko alam next week, baka kung alabang. Pero kung palagay ko hindi tayo mapupuno dyan, baka mag-Quezon Up tayo. Ganun ang mangyari. Alabang o Quezon Up next week. Pero baka Wednesday. Baka ganun nalalabas yung papasok. Halimbawa, nag-withdraw ka, may cards ba yan? Cards ba? Wala pong charge back. Ang ano lang yan sa Bitcoin. Pag bumaba ang Bitcoin, ang Bitcoin kasi pa-fluctuate. Kumataas baba. Kung magkano yung inabutan nung mag-withdraw ka from chain mo, papunta dun sa bank account mo, kung magkano yung pera, yun ang magiging pera mo sa bank account mo. Hindi, saan yun? Sa deposit. Pero withdraw, wala. Sa deposit meron. Years lang sa tao. Kung mag-base tayo dyan sa bank, Okay? mag-deposit lang natin individual, walang income. Kaya kailangan na pumasok sa Bitcoin. Kasi pag hindi pumasok doon, ang pera ng bawat isa matutulong sa mawawala. Kasi ano yan kapayaran yan Opo, Bitcoin na nga gamit natin eh. Ayan na. Ang point naman doon sa sinasabi donation, sabihin siya sabi niya, sinabi ano sa lang sa kasama, pag donate ka, kasi sa simbahan, naghahanap naman ng 20% Opo. at just na nagmamalibak niyan. Okay. Kapag ibig sabihin, hindi dapat ginagawa yun eh. Hindi po, donation nga po tayo eh. Pero ang galaw pa rin natin dyan sa post ay hindi lang yun ay Hindi po, ganito po. Si ate, may system, huwag po tayo maglagay ng ibang system. Ang system kasi, andyan na. Kaya hindi tayo pumasok, kaya pumasok tayo, andyan yung system, given na. So, susunod na lang tayo sa rules. Ang system ng company, mag-donate ka, ngayon huwag natin baguhin yung mga terminologies. Donation talaga siya. Kaya nga tayo legal kasi, lahat tayo may karapatan mag-donate. Tama? kasi yung siya na, yung isa, Kaya dinawin ko lang po yung, sasagutin ko lang, kasi lahat tayo mga Pilipino, kung sino mang individual, may karapatang mag-donate. Hindi bawal yun. Kaya yung donation, rules ng system ng MMM, mag-donate ka. Talaga naman dinodonate eh. Kaya kung paano kung binibigay yung 30%, sa 138 million members, kayang-kayang ibigay yung 30%. Plus yung Bitcoin na sinasabi nyo, Bitcoin. Diba? Kayang-kayang ibigay po yun. kasi yung kanina nagsalita, financial advisor din po. Ngayon, sa ilang din ako gano'n. Ngayon, bakit nabibigay ang PhilAm na 4-8-10? Pero hindi yun, hindi namin Ay, hindi ko po alam. System ng PhilAm letter eh. May ganyan kayo Hindi may namin system. sinasabi sa tao na fix yung makukuha mo. Oo. Sa 10%. Dito mapaprove nyo ba na 20% fix? Hindi ba siya Mapuprove namin. Opo. Gusto niyo ma-prove? Mag-join kayo. Mag-donate na kayo. Para ma-prove na natin. sa other system, ang black way, sa other insurance, ang black way din. Ito talaga ma-assure nyo ba na fix o mag-hire? Opo, assured na nga eh. Assured na nga 30% eh. Baka sa umpisa lang. Hindi po. Andiyan na nga eh. Ma-assured na natin. Gusto niyo ma-prove? Mag-donate na kayo para kayo magkwento. Diba? Yun ang ano ngayon, kung gusto nyo mag-risk. Kaya kung ayaw nyo mag-risk, huwag ka mag-expect na may 30% ka. Kaya kung gusto mo mag-risk, gusto mo mag-prove sa sarili mo na totoo talaga to o hindi, mag-donate ka ngayon. Sa hindi yung sa totoo Inés ko sa mga big companies, Huwag na po natin i-base sa company. Ulitin natin ha. Hindi po tayo company.
community tayo. Diba? Hindi tayo company, hindi tayo business. So, kung itutulad natin sa business, maninigaw na tayo. So, huwag natin itulad ang MMM sa business. Kasi sila, maliit lang magbigay. Tayo, 30% ibinibigay ng community. Kasi 138 million members tayo. Kaya nasa inyo po yun, ang ano po namin, huwag po kayong magtutulad sa company. Maniligaw kayo. Kahit ang layo ng company sa MMM. Malayo. So, ang gawin nyo po, para ma-prove nyo, kahit 200 pesos, mag-donate kayo. Mag-donate kayo kahit 200 pesos. Next month, magagarantin nyo, 260 yan. Tapos, duda na kayo, mag-get help ka na sa 260. Diba? Ganun lang naman tayo. Ngayon kung ang gaganda kasi dito sa atin, minimum 200 pesos. Kaya kahit pinakaduda, pwede pumasok. Pero yung super duda, huwag na pumasok. Diba? Yung duda lang, yung dudang-duda, pwede pa 200 pesos. Diba? Kasi mapapatunayan mo, para ma-prove mo sa sarili mo, sige, total, parang nag-Starbucks. Nag-inuman kami ng kumpare ko, 1,000 nilabas ko. Sakay ko ng 400 dito. Diba? So, dito mapuprove nyo. Doon nyo lang mapuprove hanggang hindi na pag pumasok na kayo. May susok lang ako doon. Ayun yung mga kamay na yan, no? Yan, yan na sa gilid na yan. Pag nagbigay ka, parang naglilimos, bakit kinabang ka pa? Ayun! Ayun lang. Ayun naman! Nasa Pag nagbigay ka, makinabang ka. ay, ganyan o, isa lang kamay. Ayan. Ang dami nag-aabot, kaya ibigay 30%. O yan ang populasyon. Tatlong kamay nagbibigay o, 30%. Sir, di ba ang populasyon ng Pilipinas lagay natin sa 100 million? Oo. Ay, 100 plus yung pagbibigay sa'yo, di kulang pa tayo. Kahit sabay-sabay pa tayo mag-withdraw. Nakuha mo. Simple lang, yun, simple lang. Okay, meron na lang tayong last two question. Okay, last one na po, last one. Sabi pa yung magbibigay, may sabi nito eh. Okay na, last one, wala na po. Makamanit ka ba? Nakaraan kasi, may naghahanap ng celebrity, bakit daw, may celebrity na ba kayo dyan pumasok? Sabi ko kasi, pangmasa lang to eh. Pangmasa. Eh gusto nyo tumawag tayo. Bilyonaryo to, bilyonaryo. Tawagin natin si Manny Pacquiao! Pasok! Woo! Palakpakan nyo naman yung guest natin, si Manny Pacquiao! Okay? Mag-interview na ni Partner Richito. Ayan, guest natin si Manny Pacquiao, ha? Umuwi pa po siya dito para ma-meet kayo. Pero, seriously, ito po, papakilala po namin. Actually, si Manny Pacquiao po ay member na po siya ng MMM. At saka, kaya pakilala po natin si Manny Pacquiao at kamusta ba yung magiging laban mo sa May 2? Ito po siya. Good evening sa lahat ng mga fans. Thank you sa inviting me. Sa laban ko sa May 3, abangan nyo yan, ha? Sana matuloy itong laban na to dahil matagal na itong inabangan sa lahat mga fans. Limited expedition. Kanta ko ngayon para sa lahat ng mga kasama sa MMA. Sapo! Para sa'yo, laban na to. Hindi ako susuko, sisigaw ko sa mundo. Para sa'yo, ang laban na to. Thank you. Pasensya na kayo dahil puros lang yun sa pagkatapos nito, buo na. Pagkatapos ni Mayweather. Kasi medyo na lang ko sa training eh, pagod ako sa training, medyo nabumigat pa ng pagod. Medyo marami rin si Carlos sa training eh. Pero pasensya na kayo ha. Salamat sa lahat ng mga support
sumuporta sa laban ko ha. Kami, ayaw ko lang magsabi ng hindi tapos kasi baka sabihin nila na mayabang ako. Hindi na kailangan sa iyo ang training. Ang dapat sa iyo, timing. Basta hindi lang tatakbo, hindi tayo mahirapan, pero tatakbo yan, mahirapan tayo. Thank you to all my fans. Ano masabi sa laban ni Pacquiao? Kaya kay Pacquiao at Mayweather? Kaya ba si Mayweather talunin? Ano ba, mahirap pa o madali lang o ano pa katamtaman lang? Si Mayweather, 1-2 combination lang yan. Ako, sabihin ko sa inyo sa totoo, manood na kayo sa laban ko. Siyempre, tawag ko division or title. Iba-ibang division ang pinagdaanan. Sa hirap ng boxing kasi, kailangan magbitaw ka ng maraming suntok para manalo ka. Thanks for invitation. Thanks sa pagpapaunlak mo sa invitation namin. Pwede bang magpakuha ng picture? Okay. Picture lang kami ha. Kaming dalawa ha. Ang ating, tapos mamaya may group tayo ha. May popost natin ito sa YouTube.